Isipin mo ang isang tahimik na barangay na biglang nagising sa iisang sigaw. Lahat ng asawa nila ay namatay sa isang gabi. Walang senyales ng pag-aaway, walang lason, walang sugat. Mga malamig, namumutlang katawan lamang na naglalabas ng kakaibang masangsang na amoy. Para bang namatay sila ilang araw na ang nakaraan, gayong ilang oras pa lang. Paano kaya namatay ang 312 lalaki ng sabay-sabay? Sino ang kayang pumatay ng ganito karami nang walang iniiwang bakas? At bakit ang mga may asawa lang ang naging biktima? Naparalisa ang pulisya. Walang nakitang sanhi ng pagkamatay ang mga doktor. Maging ang mga pari ay namangha sa espiritual na anomalya na bumalot sa barangay. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang mga natagpuang bangkay, kundi ang katahimikan ng mga babae sa barangay. Para bang may alam sila, para bang nagtatago sila ng pangalan na hindi maaaring banggitin. At nang sa wakas ay nagsalita ang isang biyuda at binanggit ang isang tao na matagal nang binubulungan, doon lang lumabas na ang trahedya ay hindi aksidente. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button. Pagkatapos, panoorin ang video hanggang matapos. Dahil sa bawat segundo ng palabas na ito ay napakaraming aral at mahalagang kaalaman ang maaari nating matutunan. Huwag mag-atubiling magkomento rin. Walang nag-akala na ang gabing iyon ang magiging huling gabi para sa 312 na kalalakihang may asawa sa isang liblib na barangay sa kaloob-looban ng Luzon. Isang tahimik na gabi, walang hangin, walang tunog ng ibon sa gubat, walang senyales ng panganib, ang naging pinaka-nakakatakot na tanda. Ang barangay ay hindi kailanman tahimik. Laging may tunog ng pagputol ng kahoy, tawanan ng mga bata, o tawagan ng mga ina mula sa bakuran. Ngunit ang gabing iyon ay iba. Tahimik. Walang ingay. Para bang ang lahat ng buhay ay pinigilan ng isang bagay na nakabitin sa hangin. Ang mga kalalakihan ay natulog sa kani-kanilang bahay. Ang ilan ay matagal ng kasal, ang ilan ay bagong kasal pa lamang. Ngunit, lahat sila ay may iisang pagkakapareho, namumuhay kasama ang mga kababaihan ng barangay na iyon. Walang sinuman sa kanila ang nag-akala na ang gabing iyon ay ang kanilang huling pagtulog. Dahan-dahang sumikat ang araw. Nagbago ang langit mula sa itim na itim tungo sa asul na abo-abo, at nagsimulang tumilaok ang mga tandang. Karaniwan, abala ang barangay sa mga oras na ito. Nagigising ang mga kalalakihan para maghanda ng kanilang gamit sa pag-ani. Ang ilan ay naghasa ng itak. Ang ilan ay naghanda ng maliliit na bangka para maglakbay sa ilog. Ngunit sa umagang iyon, walang pintuan ng bahay ang bumukas. Ang kanilang mga asawa ay nagsimulang mag-alala. Tinawag nila ang kani-kanilang asawa ng mahinahon. Walang sumagot. Ginising nila ang mga asawa nila. Walang galaw, walang ungol ng antok, walang tunog, mga malamig na katawan lamang na hindi na humihinga. Ang unang sigaw ay narinig mula sa dulo ng barangay. Sinundan ng sigaw mula sa ibang bahay, tapos sa iba pa, at sa iba pa. Hanggang sa wakas, napuno ang buong barangay ng mga sigaw ng mga babae na nalaman na hindi lamang nila nawala ang kanilang mga asawa, kundi 312 kalalakihan ng sabay-sabay. Paano kaya namatay ang lahat ng kalalakihan sa iisang oras? Ano ang sanhi nito? Bakit ang mga may asawa lang? Walang sugat, walang senyales ng sakit, walang indikasyon na masama ang pakiramdam nila bago matulog. Tahimik lang sila, walang buhay. Biglang huminto ang puso ng walang babala. Para bang may pinindot na buton mula sa malayo na pumutol sa buhay ng 312 katao sa isang kisap mata. Ang pag-iyak ay naging mahabang pananaghoy. Lumuhod ang mga biyuda sa lupa, niyakap ang mga katawan ng kanilang asawa, nagmamakaawa na gumising sila. Ang ilan ay nawalan ng malay, ang ilan ay sumigaw hanggang sa pumiyok ang kanilang boses. Ang barangay na tahimik kagabi ay naging dagat ng kalungkutan sa umaga. Ngunit may isang kakaibang bagay na nagpahirap sa lahat. Bagamat bagong namatay, ang mga katawan ng mga kalalakihan ay naglalabas ng masangsang na amoy na tumutusok sa ilong, isang amoy na karaniwang lumalabas pagkatapos ng ilang araw ng pagkabulok. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit parang mas mabilis ang pagkabulok kaysa sa pagkamatay? O amoy pagkabulok ba talaga iyon? Walang makasagot. Saan nagmula ang trahedyang ito? Ano ang sanhi ng malawakang pagkamatay na hindi pa nangyari noon?
Salot ba ito, lason, o isang bagay na mas madilim pa roon? Bakit ang mga may asawa lang? Ano ang dahilan kung bakit parang may alam ang mga babae ng barangay? Ngunit, nanatili silang tahimik dahil sa takot. Madilim nga ang gabing iyon, ngunit ang katotohanan ay mas madilim pa kaysa sa dilim ng gabi. At ang barangay ay kakapasok pa lamang sa pinakanakakatakot na kabanata ng kanilang kasaysayan. Ang pag-iyak ng mga biyuda ay hindi huminto sa buong umaga. Tinawag nila ang pangalan ng kanilang mga asawa libu-libong beses. Kahit alam nilang walang sasagot, ang mga bata ay umiiyak habang ginigising ang mga katawan ng kanilang mga ama na namumutla na. Ang mga ina ay naguguluhan kung ano ang nangyari at ang mga nakatatanda sa barangay ay nakatayo lamang, hindi makapaniwala na sa isang gabi, ang buong henerasyon ng mga matatandang lalaki ay nawala. Ang barangay ay tuluyang naparalisa. Walang nagtatrabaho, walang nagluluto, walang gumagalaw maliban sa mga katawan na nanginginig dahil sa kalungkutan. Ang mga babae ay nakaupo sa lupa. Ang ilan ay magkakayakap. Ang ilan ay nakatitig lamang sa mga katawan ng kanilang asawa. Paano kaya nagbago ang buhay sa isang gabi? Paano kaya ang isang tao ay matulog bilang asawa at magising bilang biyuda? Nagpasya ang kapitan ng barangay na magpadala ng mensahero sa pinakamalapit na bayan upang tawagan ang pulisya. Ngunit bago pa dumating ang pulisya, nagsimulang kumalat ang madilim na bulungan sa mga kababaihan. Bulungan tungkol sa isang tao, isang bagay. Ngunit sa bawat pagkakataon na may magtatangkang banggitin ang pangalan, sila ay agad na tahimik sa takot. Para bang ang pagbanggit lamang ng pangalang iyon ay napakadelikado na. Ano ang itinago ng mga kababaihan? Bakit mas takot silang banggitin ang pangalan ng isang tao kaysa harapin ang trahedya ng pagkamatay ng kanilang sariling mga asawa? Tumindi ang tensyon nang magsimulang magtipon ng lihim ang mga mas matatandang kababaihan. Ibinulong nila ang balita na ang malawakang pagkamatay ay hindi aksidente, hindi sakit, hindi tadhana, kundi isang paghihiganti o marahil isang ritual. Ngunit walang gustong magsalita ng malinaw, walang naglakas loob. Ang kanilang takot ay napakalaki. Para bang may matang laging nagbabantay mula sa likod ng malalaking puno ng Luzon. Sino ang kinatatakutan nila? Bakit napakalalim ng kanilang takot kaya mas pinili nilang manahimik kaysa magbigay ng sagot? Nang dumating ang pulisya, agad silang naguluhan sa sitwasyong kanilang kinaharap. Nakita nila ang daan-daang bangkay ng mga lalaki na nakahiga sa sahig ng kani-kanilang bahay. Walang senyales ng karahasan, walang bakas ng paglaban, walang nawawalang gamit. Imposibleng isipin na ito ay malawakang pagpatay. Ngunit, ang sabay-sabay na pagkamatay ng 312 kalalakihan ay hindi maipaliwanag ng karaniwang medisina. Bakit walang babaeng namatay? Bakit ang mga may asawa lang? Bakit walang bakas ng lason? Walang sugat, walang away, walang ingay na narinig ng mga kapitbahay. Nagsimulang mag-interview ang pulisya, ngunit ang mga babae ay sumasagot na may nanginginig na boses. Hindi namin alam TOT, natatakot kami TOT, hindi kami makapagsalita. Ang mga sagot na iyon ay nagpahirap lalo sa kaso. Ano ang itinago nila? Bakit nila pinoprotektahan ang isang bagay na nagdulot ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay? Nang mas lumalim ang pag-iimbestiga ng mga investigador sa barangay, nagsimula silang makaramdam ng isang kakaibang bagay. Hindi takot, hindi multo, hindi anino, kundi isang matinding takot ng tao na napakakapal, napakasakit, na parang iba ang hangin. Ang kolektibong takot na iyon ay hindi takot sa kamatayan, kundi takot sa isang tao na buhay pa. Sino siya? Bakit napakatakot ng lahat ng kababaihan sa barangay sa kanya? Bakit hindi nila magawang banggitin ang kanyang pangalan? Siya ba ang sanhi ng mga pagkamatay na ito? At kung totoo, paano kayang pumatay ang isang tao ng 312 lalaki nang hindi man lang sila hinahawakan? Walang nakitang sagot ang pulisya sa umagang iyon. Ngunit alam nila ang isang bagay, hindi lang ito trahedya, hindi lang ito kalungkutan, hindi lang ito misteryo. Ito ang simula ng isang bagay na mas madilim pa. Isang bagay na nagpakilabot sa buong barangay sa pagbanggit pa lang ng kanyang pangalan. Isang bagay na nagpili sa mga biyuda na manahimik kaysa maligtas. Isang bagay na maipapaliwanag lamang ng isang bibig na sapat ang lakas para ibunyag ito. At ang boses na iyon ay lalabas lang sa susunod na kabanata.
Ang pagdating ng pulisya sa barangay ay hindi nagdulot ng kapayapaan, sa halip ay lalo pang pinahirap ang sitwasyon. Ang mga sasakyan ng pulisya at ambulansya na pumasok sa daang lupa ay sinalubong ng dose-dosenang kababaihan na umiiyak, na may namumula at magaang mga mata. Niyakap nila ang mga katawan ng kanilang mga asawa na nakahiga pa rin sa sahig ng bahay. Paminsan-minsan ay naririnig ang histerikal na sigaw, paminsan-minsan ay ang pigil na hikbi lamang na tumutusok sa puso. Ang mga forensic investigator na unang bumaba ay agad na natahimik nang makita ang tanawin. Nakahawak na sila ng maraming kaso ng malawakang pagkamatay, aksidente sa bus, pagsabog sa minahan, baha, nakakahawang sakit. Ngunit wala ni isa na katulad nito. Sa isang maliit na barangay, sa isang gabi lamang, 312 na kalalakihang may asawa ang namatay ng walang sugat, walang dugo, walang ingay, walang anumang senyales. Paano iyon nangyari? Sinuri ng isang opisyal ang unang bangkay. Mababa ang temperatura ng katawan, namumutla ang balat. Lumaki ang pupil, senyales ng biglaang paghinto ng puso. Ngunit, ang kanyang katawan ay naglalabas ng matapang na amoy ng pagkabulok na parang patay na siya sa loob ng 2 linggo. Ngunit ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang mamatay siya. Paano kaya nangyari ang pagkabulok ng ganito kabilis? O proseso ba talaga iyon ng pagkabulok? Umiling ang isa pang opisyal, ito ay hindi karaniwan. Hindi ito amoy ng bagong patay. Ito ay parang amoy ng isang bagay na namatay bago pa man mamatay ang pisikal na katawan. Ano ang ibig sabihin nito? Paano kaya lumabas ang amoy na iyon kung hindi ito galing sa prosesong biolohikal? Mayroon bang partikular na sangkap, lason, gas, kemikal na tambalan? Habang sinisiyasat ng pulisya ang bawat bahay, may isa silang napansin. Lahat ng kalalakihan ay namatay sa halos parehong posisyon, nakahiga ng tahimik na parang natutulog. Walang senyales ng paglaban, walang katawang nahulog mula sa kama, walang kaguluhan na narinig ng mga kapitbahay. Paano kayang namatay ang 312 kalalakihan nang walang sinumang gumawa ng ingay? Paano kayang walang sinumang asawa ang nagising dahil sa kakaibang bagay? Ang kanilang pagkamatay ba ay nangyari sa loob ng ilang segundo? Sinubukan ng pulisya na tanungin ang mga asawa, ngunit bawat tanong ay sinagot ng luha at takot. Walang naglakas loob na magpaliwanag ng anuman. Hindi namin alam. Wala kaming nakita. Natatakot kami. Natatakot kami ng husto. Huwag na po ninyong tanungin. Hindi kami makapagsalita. Walang paliwanag, walang lakas ng loob na tumestigo. Talaga bang wala silang alam o pinoprotektahan nila ang isang tao o isang bagay? Nagsimulang maghanap ang pulisya sa paligid ng barangay. Sinuri nila ang ilog, gubat, at mga bukid, umaasang makahanap ng anumang pahiwatig. Ngunit wala silang nakita. Walang kahina-hinalang bakas ng paa. Walang natirang nakalalaso na pagkain. Walang patay na hayop. Walang matinding pagbabago sa kapaligiran. Parang bumaba lang ang kamatayan mula sa langit. Hinawakan lang ang mga lalaki. Hinawakan lang ang mga may asawa. Tapos nawala na lang. Umiling ang senior officer sa pagkadismaya. May kinakaharap tayo na hindi maipaliwanag ng karaniwang forensic science. Ngunit kung hindi ito medikal na agham at hindi rin pisikal na pagpatay. Ano ang pumatay sa kanila? Ang tanong na iyon ay nakabitin na bumabalot sa kapaligiran ng investigasyon na sa simula pa lang ay tila walang saysay. Ilang bangkay ang dinala sa syudad para sa autopsya sa mas kumpletong laboratorio. Ang mga forensic expert na humawak sa kaso ay sa simula ay naniniwala na makakahanap sila ng bihirang lason o kakaibang sakit na hindi pa naitala. Ngunit ang pag-asa ay nawala nang lumabas ang resulta ng autopsya. Walang lason, walang mapanganib na kemikal, walang senyales ng pagkaluwag dahil sa gas, walang internal bleeding, walang impeksyon o virus. Ang kanilang mga panloob na organo ay perpekto, malinis ang baga, huminto ang puso ng walang pinsala, walang trauma ang utak. Parang huminto lang sila sa paghinga. Ngunit bakit sa parehong oras? Bakit ang mga asawa lang? Bakit walang reaksyon ang katawan bago mamatay? At ang pinakamalaking tanong, saan galing ang masangsang na amoy na iyon? Isang forensic doctor na may dekadang karanasan ay tila nag-alinlangan habang sinusuri ang bangkay. Nanginginig ang kanyang kamay nang isara niya ang ulat. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kaso.
Walang biolohikal na senyales na nagpapaliwanag sa masangsang na amoy na iyon. Hindi ito amoy ng natural na pagkabulok. Kung gayon, anong amoy? Tanong ng isang pulis. Tinitigan siya ng doktor na may mukhang nag-aalangan na sabihin ang totoo. Ang amoy na ito ay parang amoy ng kawalan ng pag-asa, amoy ng kadiliman. Parang may inimbak ang kanilang mga katawan na nabubulok. Hindi mula sa laman, kundi mula sa isang bagay na pumasok at lumabas sa kanilang katawan. Ano ang ibig sabihin nito? Paano kaya ang katawan ng tao ay makapag-imbak ng isang bagay na hindi biolohikal? Ito ba ay isang simbolo, isang metaphysical effect, o isang chemical na kababalaghan na hindi pa natutuklasan? Walang doktor ang makapagpaliwanag. Samantala, sa barangay, ang mga biyuda ay nagsimulang magsagawa ng maliliit na ritual, ritual ng luha, ritual ng pagkawala na hindi pa naranasan sa kasaysayan ng Luzon. Nagtipon sila at nagdasal, ngunit may kakaibang bagay sa kanilang mga galaw. Hindi lamang sila mukhang malungkot, kundi natatakot din para bang ang pagkamatay ng kanilang mga asawa ay simula pa lamang ng isang bagay na mas masama. Napansin ng pulisya ang pattern na iyon. Habang mas marami silang iniimbestigahan, mas nagiging malinaw na may malaking lihim na itinatago ang mga kababaihan. Bakit kapag binabanggit ng pulisya ang tungkol sa mga dayuhan o mga ritual, biglang natahimik ang mga kababaihan? Bakit sila nagtinginan na takot sa bawat pagkakataon na may magtatangkang banggitin ang isang pangalan? Kaninong pangalan ang kanilang itinago? Ano ang kaugnayan nito sa malawakang pagkamatay na ito? Isang araw, ipinatawag ng hepe ng investigador ang isang internal meeting. Inilagay niya ang lahat ng mga dokumento sa mesa at sinabi sa mahina, ngunit punong-puno ng tensyon na boses, ang pagkamatay na ito ay hindi aksidente, hindi sakit, hindi lason. May pattern at ang pattern na iyon ay tumuturo sa isang bagay. Gawa ito ng tao. Ngunit sino ang kayang pumatay ng 312 lalaki nang hindi sila hinahawakan? Sino ang may ganito kalaking kapangyarihan? At bakit ayaw magsalita ng mga asawa? Nagsimulang humina ang investigasyon. Lumipas ang oras, ngunit walang sagot na natagpuan. Bawat ebidensya ay humahantong sa isang dead end. Ngunit, bawat tanong ay bumalik sa isang bagay na hindi nakikita ng pulisya. Ngunit ang mga babae ay labis na natatakot na banggitin ito. Para bang ang buong barangay ay sumang-ayon na itago ang pangalan ng isang tao. Isang tao na mas kinatatakutan nila kaysa sa pulisya. Isang tao na buhay pa. Isang tao na marahil ay nagbabantay sa kanila mula sa malayo. Sino siya? Bakit napakatakot sa kanya kaya ang malawakang pagkamatay ay hindi naglakas loob sa mga babae na magsalita? Siya ba ang utak sa likod ng lahat ng ito? Halos itigil na ang kaso. Halos sumuko na ang pulisya. Hanggang isang gabi, nang sumilip ang buwan sa likod ng mga ulap, isang batang biyuda ang lumitaw sa harap ng istasyon ng pulisya na may maputlang mukha at nanginginig na katawan. Nagdala siya ng sagot na matagal nang hinihintay. Isang sagot na magbubukas ng pinto sa isang mas malaking takot. At ang sagot ay nagsimula sa isang pangalan na mahigpit na ipinagbabawal na banggitin. Mula nang mangyari ang trahedya ng pagkamatay ng 312 kalalakihan na nagpasindak sa barangay, napansin ng pulisya ang isang bagay na mas kakaiba kaysa sa resulta ng autopsy na hindi nagpapakita ng sanhi ng pagkamatay. Kakaiba ang kilos ng mga kababaihan. Hindi lang dahil sa kalungkutan, hindi lang dahil sa pagkawala ng asawa, kundi may isang bagay na nagbubuklod sa kanila sa isang matinding takot at sabay-sabay silang nagtipon sa maliliit na grupo. Bumubulong sila sa tuwing dadaan ang pulisya, nagbibigay sila ng senyales sa isa't isa gamit ang kanilang mga mata. Para bang may isang malaking lihim na kanilang napagkasunduan na itago. Sa araw na iyon, ang barangay ay hindi lamang napuno ng kalungkutan, kundi ng paranoia, isang takot na hindi nakikita, ngunit nararamdaman na parang isang malamig na hamog na lumulutang sa pagitan ng mga bahay na gawa sa kahoy. Sinubukan ng isang pulis na babae na lapitan ang ilang asawa ng biktima. Nang tanungin niya kung may nakita o narinig sila bago ang gabing namatay, ang mga babae ay tahimik na yumuko. Ang ilan ay kinagat ang kanilang labi, ang ilan ay tinakpan ang kanilang mukha ng belo, ang ilan ay biglang umiyak ng humihikbi. May gusto ba kayong ikwento? Gusto lang namin tumulong, sabi ng opisyal ng mahinahon. Ngunit pareho ang kanilang sagot na may nanginginig na boses. Hindi kami makapagsalita.
Hindi ba ninyo alam ang dahilan? Hindi iyon ang nagpatulog sa kanila. Hindi ang kawalan ng kaalaman, kundi ang takot. Isang takot na napakatindi kaya nanginginig ang kanilang mga kamay nang hindi nila mapigilan. Ngunit kanino sila natatakot? Ano ang kinatatakutan nila? Natatakot ba sila sa salarin o sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa tao? Nag-alala rin ang kapitan ng barangay. Sa isang closed-door meeting, inamin niya sa mga investigador na may itinago ang mga kababaihan, ngunit hindi sila magsasalita maliban kung may maglakas loob na magsimula. Ngunit sino ang sapat na matapang upang sumalungat sa isang bagay na nagdulot ng pagkamatay ng lahat ng kalalakihan sa isang gabi? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin na nagpapahirap sa buong silid ng pagpupulong. Kung may alam ang mga kababaihan, bakit hindi sila nagsasalita? Kung alam nila kung sino ang salarin, bakit nila ito pinayagan na makalaya? Kasama ba sila? O biktima sila ng isang bagay na mas madilim pa? Pagdating ng gabi, mabilis na isinara ng mga babae ang kanilang mga pinto at lumabas. Ayaw nilang umupo sa harap ng bahay. Ayaw nilang makipag-usap sa mga kapitbahay. Para bang ang gabi ay hindi na oras para magpahinga, kundi oras kung saan bumabalik ang takot. Ilang pulis ang nagbantay sa barangay, ngunit pareho ang kanilang naramdaman. Nagbago ang kapaligiran ng barangay. Hindi lamang malungkot, kundi parang may itinago. May matang nagbabantay mula sa likod ng kurtina. May takot na walang tinig. Bakit gumagalaw ang mga babae na parang may hindi nakikitang banta? Bakit nila tinatanggihan na banggitin ang pangalan ng sinuman? Pinoprotektahan ba nila ang isang tao o pinoprotektahan ang kanilang sarili mula sa isang tao? At ang pinakamalaking tanong, kung alam nila ang sanhi ng pagkamatay ng kanilang 312 asawa, bakit sila nanahimik? Sa ikatlong araw ng investigasyon, nagsimulang mag-frustrate ang pulisya. Lahat ng ebidensyang medikal ay walang ipinakita. Walang lason, walang senyales ng karahasan, walang sakit. Maging ang mga bangkay na naglalabas ng kakaibang masangsang na amoy, ay lalo pang naguguluhan ang mga forensic investigator. Hindi sila nabubulok, ngunit ang amoy ay nandoon pa rin. Parang galing ito sa isang bagay na wala sa katawan. Ngunit dumaan ito sa kanilang katawan. Sinubukan ng pulisya ang iba't ibang hypothesis. Hindi natukoy na lason, natural na gas sa lugar, malawakang atake sa puso, allergy. Lahat ng teoryang iyon ay pinabulaanan ng katotohanan na ang mga lalaking may asawa lamang ang namatay. Ang mga binatang lalaki ay nakaligtas, ang mga batang lalaki ay nakaligtas, ang mga babae ay nakaligtas. Kaya't hindi ito random na pangyayari, hindi ito aksidente. Ito ay may direksyon, pinili, sinadya. Ngunit sino ang gumawa nito? Nagsimulang suriin ng pulisya ang kasaysayan ng bawat biktima. Sila ba ay sangkot sa isang social conflict? Mayroon ba silang kaaway? Mayroon bang partikular na ritual na sabay-sabay nilang ginawa? Mayroon bang kahina-hinalang aktibidad bago ang trahedya? Ngunit wala sa lahat. Nagtatrabaho ang mga lalaki gaya ng dati. Walang espesyal na kaganapan, walang pagpupulong sa gabi, walang labanan sa pagitan ng mga pamilya, walang senyales ng pagkalason sa pagkain. Paano kayang may magagawa ang isang tao ng ganito kalaking pagpatay nang hindi hinahawakan, nang walang iniiwang ebidensya, at nang walang sinumang saksi na naglakas loob na magsalita? Samantala, lalong nakita ang takot ng mga biyuda. Hindi sila makatulog ng mahimbing. Ang ilan ay parang nakakakita ng mga anino na hindi nakikita ng iba. Ang ilan ay paminsan-minsan ay nakatitig sa pintuan ng bahay nang may pag-aalala. Para bang may hinihintay na lumabas. Ang ilan, kapag nakarinig ng tunog ng nabaling sanga, ay agad na tinatakpan ang tainga at umiiyak. Bakit mas malaki ang kanilang takot kaysa sa kanilang kalungkutan? Ano ang alam nila at ano ang nagpapatahimik sa kanila? Nagpasya ang hepe ng investigador na dapat silang magpumilit pa. Kailangan nilang gibain ang pader ng takot na iyon. Ipinatawag ng pulisya ang isang malaking pagpupulong. Lahat ng kababaihan ng barangay ay pinagtipon. Ipinaliwanag ng mga investigador na kung walang pahayag nila, magtatagal ang investigasyon at maaaring mangyari muli ang katulad na trahedya. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Napuno ang silid ng nakakabinging katahimikan. Isang investigador ang nagsabi ng matigas, kung hindi kayo magsasalita, ibig sabihin ay bahagi kayo ng pagpatay na ito.
Ang ilang kababaihan ay umiyak, ang ilan ay yumuko, ang ilan ay mukhang galit, ngunit wala pa ring tunog. Ang pagkabulol ay nagdulot ng pakiramdam sa pulisya na parang may kinakaharap silang di nakikitang pader, isang pader ng takot na hindi masisira ng pagbabanta, panghihikayat o awa. Nang matapos ang pulong, nilapitan ng isang pulis na babae ang matandang taga-barangay na tila balisa. May tinatago kayo, Tay. Hindi tungkol sa ebidensya, kundi tungkol sa takot. Pakibigyan po kami ng kaunting pahiwatig. Matagal na tumitig ang matanda sa gubat bago dahan-dahang sumagot, hindi kami ang ayaw magsalita, kundi may isang tao na hindi dapat banggitin ang pangalan. Kung lumabas ang pangalang iyon sa aming bibig, hindi lang ang mga lalaki ang mamamatay, kundi lahat ng babanggitin ito. Kinilabutan ang pulis. Sino ang taong iyon? Matagal na yumuko ang matanda. Tahimik, napakatagal. Saka sa wakas ay sinabi, walang babae sa barangay na ito ang maglalakas loob magsalita, maliban siguro sa isa. Ang batang biyuda na iyon. Namatay ang asawa niya 3 araw na ang nakalipas, pero mas takot siya kaysa sa iba. Bakit siya lang? Sagot ng matanda na may nanginginig na boses. Dahil may nakita siyang isang bagay na hindi niya dapat nakita, at nangako siya na hindi siya magsasalita. Pero kung pipilitin ng pulisya, baka siya lang ang makasira sa katahimikan na ito. Agad siyang hinanap ng pulisya. Ngunit madilim ang bahay ng batang biyuda. Ang mga dingding ay natatakpan ng itim na tela at hindi siya lumabas sa buong araw. Bakit siya ang pinili? Ano ang alam niya? Ano ang nakita niya noong gabi bago ang trahedya? At sino ang misteryosong figura na hindi dapat banggitin ang pangalan? Samantala, lalong bumabalot sa barangay ang masangsang na amoy mula sa mga katawan ng biktima. Hindi amoy ng pagkabulok, hindi amoy ng kalikasan, kundi amoy na parang simbolo ng isang bagay na hindi pa tapos. Amoy ng babala na gustong iparating. Napagtanto ng pulisya na hindi lamang sila nag-imbestiga ng malawakang pagpatay. Nagbubunyag sila ng isang bagay na nagpatigil sa buong barangay. Isang bagay na hindi lamang pumatay ng 312 lalaki, kundi naghasik din ang takot sa kaluluwa ng lahat ng kababaihan doon. At sa gabing iyon, nang mamatay ang mga ilaw at ang tunog ng gubat ay tila bulong, isang batang biyuda ang dahan-dahang naglakad patungo sa istasyon ng pulisya. Nanginginig ang kanyang katawan, blanko ang kanyang mga mata, ngunit mas malaki ang kanyang determinasyon kaysa sa kanyang takot. Sa likod ng pintuan ng istasyon ng pulisya, ibinulong niya ang isang pangungusap na sa wakas ay nagbukas ng daan tungo sa tunay na takot. Alam ko kung sino ang salarin. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang pangalan. Isang pangalan na nagpakilabot sa buong barangay. Isang pangalan na nagpatitinginan sa mga pulis. Isang pangalan na magdadala sa kanila sa pinakamadilim na landas ng investigasyon na ito. At ang pangalan na iyon ay si Manang Ligaya. Umusbong ang mahinang ulan habang lumalalim ang gabi sa barangay. Madilim ang ilaw ng istasyon ng pulisya. Ilang opisyal lamang ang nakabantay. Nang katukin ng paulit-ulit ang pinto, agad na binuksan ng isang pulis at nakita ang isang batang biyuda na nakatayo doon na may maputlang mukha, nanginginig na katawan, at namamagang mata na parang hindi natulog sa loob ng ilang araw. Ang babae ay hindi agad nagsalita. Niyakap niya ang kanyang sarili na parang sinusubukang protektahan ang kanyang katawan mula sa isang bagay na sumusunod pa rin sa kanya. Pinaupo siya ng pulis. Ngunit patuloy siyang nakatingin sa bintana, sinisigurado na walang anino ang sumusunod. Alam ko kung sino ang pumatay sa asawa ko at sa lahat ng kalalakihan sa barangay na ito, mahina niyang sabi. Nagtinginan ang lahat ng opisyal. Ang pangungusap na iyon ay parang kidlat na bumiyak sa gabi. Sino? Tinakpan ng babae ang kanyang mukha at umiyak. Ilang minuto ang lumipas bago siya naglakas loob na sabihin ang pangalan na halos bulong. Manang Ligaya. Ang pangalan ay nakabitin sa hangin. Walang hangin, ngunit ang silid ay tila naging mas malamig. Agad na nagtinginan ang dalawang pulis dahil narinig na nila ang pangalang iyon, hindi sa opisyal na ulat, kundi sa mga bulungan ng mga natatakot na kababaihan. Nagpatuloy ang babae na may nanginginig na boses. Ang asawa ko, bago siya mamatay, sinabi niya na pumunta siya sa bahay ni Manang Ligaya sa gilid ng gubat para lang humingi ng dasal, para lang humingi ng magandang kapalaran. Ngunit pag-uwi niya, nagbago siya.
Hindi siya natulog sa buong gabi. Nanginginig siya. Sinabi niya. Nakita ko ng kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Tinandaan ng pulisya ang bawat detalye. Tumingin ang babae sa isa sa mga opisyal habang lalong umiiyak. Kagabi, bago ang trahedya. Nakita kong lumabas ng bahay ang asawa ko. Ang mukha niya ay parang walang malay. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Sinabi lang niya na tinawag siya. Kailangan kong pumunta. Sino ang tumawag? Bakit lumabas din ang ibang kalalakihan sa bahay kagabi nang walang kaalaman ng kanilang mga asawa? Lahat ba sila ay tinawag ng parehong figura? Yumuko ang biyuda. Halos nawala ang kanyang boses. Sinundan ko siya hanggang sa hangganan ng barangay at nakita ko ang anino ng isang babae na nakatayo sa dulo ng daan. Lumakad ang asawa ko patungo sa kanya, tapos bigla na lang nawala ang anino. Nawala, naglaho. Tao ba talaga iyon? Nang tanungin kung bakit hindi siya agad nagulat, ang kanyang sagot ay nagpakilabot sa lahat ng pulis. Kami, ang mga kababaihan sa barangay na ito, matagal na naming alam kung sino siya, ngunit hindi kami naglakas loob na banggitin ang kanyang pangalan. Kung kami ay magsasalita, natatakot kami na may mamamatay muli. Lalong nagtaka ang pulisya kung bakit labis na kinatatakutan si Manang Ligaya. Tunay ba siyang tao o isang mangkukulam na may mga kakayahang hindi maipaliwanag? Hinawakan ng babae ang kamay ng pulis at sinabi sa nawawala ng pag-asa na boses, "Pakihuli po siya." Siya lang ang makakapagpigil sa lahat ng ito. Ngunit paano mahuhuli ng pulisya ang isang tao nang walang ebidensya? Paano nila gagawin iyon kung ang mga saksi mismo ay nabubuhay sa takot? Tinitigan ng babae ang pulisya sa huling pagkakataon at sinabi, "Huwag kayong pumunta sa bahay niya ng mag-isa. Hindi siya ordinaryong tao." Pagkatapos noon, umalis siya sa istasyon ng pulisya. Ngunit ang aura ng takot na dala niya ay naiwan doon na bumabalot sa silid ng isang misteryo na lalong lumalalim. Kinabukasan, nagsimulang suriin ng pulisya ang pagkakakilanlan ni Manang Ligaya. Ngunit habang mas marami silang iniimbestigahan, mas napagtanto nila na ang figurang ito ay hindi lamang isang mangkukulam, siya ang sentro ng takot na matagal nang lumalaki sa barangay na iyon. Kilala si Manang Ligaya bilang isang napakagandang babae. Ang kanyang mukha ay pino, ang kanyang balat ay makinis, ang kanyang mga mata ay malalim at kaakit-akit. Maraming kalalakihan sa barangay, kasama na ang mga may asawa, ang pumunta sa kanya upang humingi ng swerte, kayamanan, kapangyarihan at maging ng mga pangkukulam. Ngunit walang sinumang babae sa barangay ang naglakas loob na lumapit sa kanya. Bakit ang mga lalaki lamang ang pumupunta sa kanya? Ano ang ibinigay ni Manang Ligaya sa kanila at ano ang kanyang kinuha kapalit? Sinundan ng pulisya ang kanyang bahay na nasa gilid ng gubat. Ang bahay ay maliit, simple, ngunit tila kakaiba sa ibang bahay. Tahimik, hindi ginagalaw. Para bang ang bahay ay nakatayo sa pagitan ng mundo ng tao at ng ibang mundo. Tiningnan ng hepe ng investigador ang bahay mula sa malayo at sinabi, ang batang babae ay nakatira mag-isa sa gubat, ngunit ang lahat ng kalalakihan sa barangay ay pumunta sa kanya. May isang bagay na hindi karaniwan. Mas kakaiba pa. Nang tanungin ng pulisya ang mga babae ng barangay tungkol kay Manang Ligaya, agad na namutla ang kanilang mukha. Sinabi nila na maganda siya, sabi ng isang matandang babae. Ngunit ang kagandahan na iyon ay hindi kagandahan ng ordinaryong tao. Mayroong isang bagay na hindi maipaliwanag. Itinitala ng pulisya ang lahat ng testimonya. May nagsabi na hindi kailanman tumanda si Manang Ligaya, kahit matagal na siyang nakatira sa barangay na iyon. May nagsabi na magkakaiba ang kanyang mga mata sa bawat pagkakataon na makita. May umamin na nakakaramdam ng kakaibang amoy kapag dumadaan sa kanyang bahay, amoy ng dugo na maihalong bulaklak. Ngunit walang konkretong ebidensya. Walang medical records, walang criminal reports, walang saksi na naglakas loob na magsalita ng direkta. Lahat ay bulungan, parehong bulungan na nagpatigil sa isang barangay. Nagsimulang magtanong ang pulisya kung paano kayang maghasik ng ganito kalaking takot ang isang babae. Ano ang nagbigay sa kanya ng ganito kalaking kapangyarihan kaya lahat ay takot na banggitin ang kanyang pangalan? Kung totoo na siya ay kasangkot, paano niya pinatay ang 312 kalalakihan sa isang gabi?
Lalong dumami ang mga tanong, ngunit lalong kumonti ang mga sagot. Hanggang sa wakas ay may sinabi ang isang matandang babae na nagpatulog sa lahat ng opisyal. Si Manang Ligaya ay hindi lamang isang mangkukulam. Pinapalalim niya ang isang mataas na antas ng itim na mahika, isang mahika na nangangailangan ng isang bagay mula sa mga lalaking may asawa. Ano ang kailangan niya? Ito ba ang dahilan kung bakit ang mga lalaking may asawa lamang ang namatay? Ito ba ay bahagi ng kanyang ritual? Nanginginig ang babae habang nagpapatuloy. At noong gabi bago sila namatay, narinig ko ang isang tunog mula sa gubat. Boses ng babae na tumatawa ng mahaba na parang tumatawag ng isang tao. Agad na ikinonekta ito ng pulisya sa kwento ng batang biyuda na nakita ang kanyang asawa na lumabas na parang sinasaniban. Tinawag ba ng boses na iyon ang lahat ng kalalakihan sa barangay? Ito ba ang dahilan kung bakit sila lumabas ng bahay ng walang malay? Ito ba ang ritual na nagdulot ng kanilang sabay-sabay na pagkamatay? Nagsimulang bumuo ng nakakatakot na larawan ang pulisya. Maaaring hindi pinatay ni Manang Ligaya ang mga ito gamit ang kanyang kamay. Maaaring hindi siya gumamit ng lason. Maaaring hindi siya pumasok sa kanilang bahay. Ngunit maaaring kinuha niya ang isang bagay mula sa kanila. Isang bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. At kung totoo, marahil ang pagkamatay ng 312 kalalakihan ay ang unang yugto pa lamang ng kanyang sining. Humugot ng malalim na hininga ang hepe ng investigador at sinabi, hindi natin kinakaharap ang ordinaryong kriminal. Kinakaharap natin ang isang bagay na wala sa libro ng batas. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang malaking desisyon. Kailangan natin ng tulong ng mga pari. Maraming pari. Dahil ang investigasyon na ito ay hindi na lang tungkol sa batas, kundi tungkol sa paglaban sa isang bagay na mas matanda, mas madilim, at mas mapanganib kaysa sa kanilang inakala. At ang pangalang iyon, si Manang Ligaya, ay kakabukas pa lamang ng pinto sa isang mas malaking takot. Matapos ang testimonya ng batang biyuda, biglang nagbago ang kapaligiran sa istasyon ng pulisya. Ang dating forensic investigation lamang ay naging isang bagay na mas malaki, mas madilim, at mas mahirap tanggapin ng isip. Lahat ng pulis ay nakatingin sa mesa ng investigador na puno ng mga tala, na parang sinusubukang ayusin ang mga piraso ng puzzle na matagal na nilang pilit na isiniksik sa siyentipikong teorya. Dahan-dahang pinukpok ng hepe ng investigador ang mesa. Makinig kayo ng mabuti. Hindi tayo nakikipagharap sa ordinaryong mamamatay tao. Kinakaharap natin ang isang tao na kayang magpamatay ng 312 kalalakihang may asawa ng sabay-sabay. Walang lason, walang sugat, walang pisikal na instruksyon, ngunit may pattern. Dagdag ng isa pang investigador, at ang pattern na iyon ay tumuturo sa isang pangalan, Manang Ligaya. Ngunit paano kayang kontrolin ng isang batang babae ang lahat ng kalalakihan sa barangay? Paano niya sila makokontrol mula sa malayo? Paano niya sila matatawag ng walang tunog, walang mensahe, walang kontak? At ang pinaka-nakakagulong tanong, bakit ang mga lalaking may asawa lang ang naging biktima? Naglabas ang isang tao ng brutal na teorya. Baka kailangan niya ng isang bagay mula sa mga lalaking iyon para sa kanyang ritual. Lumunok ang ilang pulis. Kung totoo ang teorya na iyon, nangangahulugan ito na ang malawakang pagkamatay ay hindi aksidente, kundi ang huling yugto ng isang ritual na matagal nang inihanda. Binuksan ng isang investigador ang talaan ng mga testimonya ng residente. May nagsabi na hindi tumanda si Manang Ligaya. May nagsabi na hindi normal ang kanyang kagandahan. May nagsabi na nagsusulat siya ng isang bagay sa sahig ng kanyang bahay gamit ang dugo ng itim na manok. At ang pinakamahalaga, halos lahat ng lalaki na naging biktima ay pumunta sa kanyang bahay na may iba't ibang dahilan. Ang mga pagbisita ba na iyon ay bahagi ng isang ritual na hindi nila alam? Ikinabit ba sila ni Manang Ligaya sa isang bagay na hindi nila naintindihan? At ang trahedya ba ng malawakang pagkamatay na ito ang sukdulan ng prosesong iyon? Humugot ng malalim na hininga ang hepe ng investigador. Kailangan natin ng ebidensya. Ngunit anong ebidensya? Paano patutunayan ang supernatural na ritual sa opisyal na ulat ng pulisya? Walang sumagot. Isang pulis na sa simula pa lang ay nag-aalinlangan ay sa wakas nagsalita, kung talagang iniisip natin na ito ay gawa ni Manang Ligaya, ano ang susunod nating hakbang? Wala tayong legal na basehan para arestuhin siya.
Pagkatapos ay matigas na sinabi ng isa pang opisyal, kung hindi siya kayang arestuhin ng batas ng tao, marahil kailangan natin ng isang bagay na higit pa sa batas ng tao. Napakatahimik ang silid. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi karagdagang pulis, hindi karagdagang doktor, hindi karagdagang chemist, kundi sila na nakakaalam sa ibang mundo. Sila na naglakas loob na lumaban sa isang bagay na hindi nakikita. Dahil kung talagang pinalalim ni Manang Ligaya ang isang mataas na antas ng itim na mahika, kung gayon, iisa lang ang grupo na makakaya siyang harapin. Ang mga dakilang pari, ang mga dalubhasa sa Rukia, ang mga tagapangalaga ng pinakamatandang espiritual na halaga sa Pilipinas. At ang nakakatakot na teorya ay nagsimulang lumakas sa isipan ng lahat ng pulis. Kung pumatay si Manang Ligaya sa pamamagitan ng mahika, kung gayon, dapat siyang labanan sa pamamagitan ng mahika. Sa wakas ay ginawa ang desisyon. Isang desisyon na bihira, kung hindi man kailanman, ginawa sa kasaysayan ng modernong investigasyon ng krimen. Tinawag ng pulisya ang 15 pinakamakapangyarihan at pinakarespetadong pari mula sa iba't ibang lugar ng Luzon. Hindi sila ordinaryong pari. Sila ang mga taong ilang beses nang humawak ng mga malubhang kaso ng espiritual na kaguluhan. Mga haunted house, malawakang pag-aari, itim na ritual, at maging mga labanan sa pagitan ng mga mangkukulam. Dumating ang mga pari sa barangay bago lumubog ang araw. Tahimik ang kanilang mukha, ngunit may pag-iingat sa kanilang mga mata. Para bang alam nila na anuman ang naghihintay sa kanila sa barangay na iyon ay hindi lamang isang maliit na gulo, kundi isang matandang kaaway na matagal nang naghihintay. Nagulantang ang buong barangay nang makita ang kanilang pagdating. Nagsimulang bumulong ang mga biyuda. Ang ilan ay umiyak nang gumaan ang loob, ang ilan ay natakot. Ngunit lahat ay sumang-ayon sa isang bagay. Ano man ang ginawa ng pulisya, sa wakas ay may pag-asa na tapusin ang takot na ito. Ipinaliwanag ng hepe ng investigador ang kaso mula simula hanggang wakas. Walang itinago. Sinabi pa nga niya na ang pinakamalaking teorya nila sa ngayon ay mataas na antas ng itim na mahika. Nagtinginan ang mga pari. Walang tumawa, walang nagpababa. Isang matandang pari na may puting turban ang mahina na nagsalita, walang malawakang pagkamatay na nangyayari ng walang dahilan, walang ritual na natatapos ng walang handog, at walang mangkukulam na hahayaan ang kanyang kapangyarihan na hindi magamit. Dagdag ng isa pang pari, kung totoo na kinuha ni Manang Ligaya ang isang bagay mula sa mga lalaking iyon, marahil hindi lamang buhay ang kanyang kinuha, kundi isang bagay na mas malalim pa. Ano ang bagay na iyon? Ano ang halaga na kinuha niya mula sa 312 kalalakihan? Nakuha ba niya ang kanyang hinahanap o ang malawakang pagkamatay na iyon ay senyales na nabigo ang kanyang ritual? Sinabi ng pinakamatandang pari, upang matiyak kung sino ang salarin, kailangan nating puntahan siya ng direkta. Kailangan nating makita ang kanyang bahay. Kailangan nating suriin ang mga espiritual na bakas na kanyang iniwan. Lumunok ang pulis. Paano kung umatake si Manang Ligaya? Paano kung lumaban siya? Paano kung hindi sapat ang 15 pari? Ngunit nagpa siya ang hepe ng investigador na wala silang ibang pagpipilian. Ngayong gabi, pupunta tayo sa kanyang bahay. Ang desisyon na iyon ay nagpagulat sa buong barangay. Pumunta sa gabi sa bahay ng isang mangkukulam na pinaghihinalaang pumatay ng daan-daang lalaki. Sino ang sapat na matapang? Ngunit handa na ang pulisya at mga pari. Nang bumagsak ang gabi, nagsimulang bumaba ang hamog mula sa mga puno. Naging mas malamig ang hangin kaysa sa karaniwan. Madilim ang mga ilaw ng bahay. Walang tunog ng kuliglig, walang tunog ng ibon sa gabi. Para bang ang buong kalikasan ay nagpipigil ng hininga, naghihintay ng isang malaking mangyayari. Dahan-dahang naglakad ang grupo ng pulisya at mga pari patungo sa gilid ng gubat. Doon ay nakatayo ang isang maliit na bahay na may mahinang ilaw. Bahay ni Manang Ligaya. Ang bahay na sa loob ng maraming taon ay napuno ng bulungan, tsismis at takot. Ang bahay ay tila tahimik. Napakatahimik. Walang ilaw mula sa loob, walang tunog, walang aktibidad. Ngunit mabigat ang hangin sa paligid nito. Napakabigat. Bumulong ang pinakamatandang pari, may isang bagay na nakatira sa loob ng bahay na iyon. Isang bagay na ayaw na pumasok tayo. Naghanda ang pulisya. Nagdarasal ang mga pari. Nagsikip ang hanay ng grupo.
Ang pinakamalaking tanong ay bumabalot sa lahat ng isip. Si Manang Ligaya ba ay tao pa rin o siya ay naging isang bagay na hindi na matatawag na tao? Kung ito ang ritual na kanyang ginawa, ano ang mangyayari kapag ginambala natin siya? At ang pinakanakakatakot na tanong, naghihintay na ba siya sa pagdating natin mula sa simula? Sa wakas, dahan-dahang itinulak ang pinto ng bahay ni Manang Ligaya, at ang nasa likod ng pinto na iyon ang magiging simula ng pinakamadilim na labanan sa pagitan ng tao at ng isang bagay na matagal nang itinago ng barangay. Dahan-dahang umingit ang pinto ng maliit na bahay nang itulak ito. Ang mahinang ilaw ng lampara ay nagporma ng mahahabang anino na gumagalaw sa dingding na kahoy. Pigil hininga ang mga pulis. Mahigpit na hinawakan ng mga pari ang kanilang mga rosaryo. Walang sinumang tao ang hindi makaramdam ng takot sa pagpasok sa bahay ng isang mangkukulam na pinaghihinalaang pumatay ng daan-daang lalaki nang hindi man lang sila hinahawakan. Pagbukas ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong. Isang lamig na hindi galing sa hangin ng gabi. Isang lamig na parang hipo ng isang bagay na hindi nakikita, na bumati sa katawan at buto. Sa loob ng bahay na walang hiwalay na silid, ngunit maayos na maayos, labis na maayos. Walang alikabok, walang nakakalat na gamit. Para bang hindi kailanman tinirhan ang bahay na iyon o para bang ang nakatira sa bahay ay hindi talaga nabubuhay tulad ng ordinaryong tao. Sa sulok ng silid ay nakahanay ang dose-dosenang maliliit na bote na naglalaman ng itim na likido. Sa mesa na gawa sa kahoy ay nakalatag ang isang luma na tela na may mga simbolo na hindi kilala ng pulisya. Ang ilang tuyong dahon ay itim sa gilid nito. Ngunit ang pinakanakagulat ay ang isang malaking salamin na nakalagay mismo sa harap ng pasukan. Ang pinakamatandang pari, na halos hindi marinig ang boses, ay nagsabi, "Huwag kang lumapit sa salamin na iyan." Bakit? Ano ang silbi ng salamin na iyan? Bahagi ba iyan ng ritual? Iyan ba ang medium na ginagamit ni Manang Ligaya upang impluwensyahan ang mga lalaki? Nang sinindihan ng pulisya ang sulok ng silid gamit ang flashlight, nakakita sila ng isang bagay na mas nakakatakot. Dose-dosenang pulseras, sing-sing, kwintas, at anting-anting na pag-aari ng mga lalaki sa barangay. Ang ilang pulis ay natahimik nang malaman na ang mga bagay na iyon ay pag-aari ng mga asawa ng mga biyuda na nagdadalamhati. Ginamit ba ang mga bagay na iyon bilang pang-akit? Kondisyon ba iyon ng ritual o ebidensya na talagang pumunta ang mga lalaki rito nang walang kaalaman ng kanilang mga asawa? Biglang narinig ang isang boses mula sa likod ng silid, "Hinahanap ba ninyo ako?" Mabilis na lumingon ang pulis. Itinutok ang flashlight sa direksyon ng tunog. Mula sa likod ng anino ay lumabas ang isang batang babae. Napakaganda ng kanyang mukha. Sobrang ganda. Kagandahan na hindi makatuwiran. Matatalim ang kanyang mga mata, bahagyang nakangiti ang kanyang mga labi. Tuwid ang kanyang tindig. Para bang alam na niya mula sa simula na darating ang pulisya at mga pari sa gabing iyon. Manang Ligaya. Ikinasa ng pulisya ang kanilang mga baril. Ngunit itinaas ng pinakamatandang pari ang kanyang kamay. "Huwag ninyo siyang hawakan ng bakal. Wala itong silbi." Dahan-dahang tumawa si Manang Ligaya. "Huli na kayo. Tapos na ang hinahanap ninyo." "Ano ang tapos na?" sigaw ng isang pulis. Ngumiti si Manang Ligaya. Isang ngiti na nagpatindig ng balahibo ng lahat ng kasama. "Ang aking kaalaman." Susugod na ang mga pari. Ngunit dahan-dahang yanig ang sahig. Ang ilaw ng lampara ay kumikislap. Lumalawak ang anino ni Manang Ligaya sa dingding, ngunit ang kanyang katawan ay hindi man lang gumagalaw. Ang anino ay gumagalaw ng mag-isa na parang buhay. Paano nangyari iyon sa kanyang katawan? Bahagi ba ito ng kapangyarihan na taglay niya? Sinubukan ng hepe ng investigador na lumapit. "Ano ang ginawa mo sa mga kalalakihan sa barangay?" Bahagyang yumuko si Manang Ligaya. Bahagyang namumula ang kanyang mga mata. "Ibinigay nila ang kailangan ko. Kusang loob silang lumapit. Wala akong pinilit." Nagtipon ang mga pari. "Ano ang kinuha mo sa kanila?" Matagal na natahimik si Manang Ligaya at pagkatapos ay sumagot sa boses na parang huminto ang silid sa paghinga. "Ang kanilang kaluluwa." Ngunit ang mga lalaking may asawa lamang. Dahil mas malakas ang kanilang kaluluwa, mas matanda. Nanginginig ang pulis.
Paano kayang makipag-usap ang isang tao tungkol sa pagkuha ng kaluluwa ng napakatahimik? At ang pinakamalaking tanong, paano niya ito nagawa nang hindi man lang sila hinahawakan? Ngunit bago pa man may makapagtanong pa, biglang nanginginig ang katawan ni Manang Ligaya. Nanigas ang kanyang mukha. Para bang may isang bagay sa loob niya na gumagalaw, sumusubok na lumabas. Dumating kayo nang hindi pa ako handa, sabi niya habang nakangiti ng may tensyon. Ano ang ibig sabihin niya? Ano ang hindi pa tapos? Nasa proseso pa ba siya ng kanyang ritual o pinipigilan niya ang isang bagay na mas madilim pa? Lumapit ang pinakamatandang pari. Magsimula na tayo. Tumayo ang mga pari ng pabilog. 2 dasal ang binasa. Ang awit ng mga talata ay umalinggaw sa buong bahay. Ang kanilang tinig ay mabigat, malalim, at malakas na parang alon na bumabangga sa isang bagay na hindi nakikita. Sumigaw si Manang Ligaya, hindi karaniwang sigaw ng tao. Ang sigaw na iyon ay parang tunog ng daan-daang tao, na sabay-sabay na sumisigaw, umiiyak, nagmamakaawa at nagagalit. Nanginginig ang tenga ng pulis. Ang ilan ay halos matumba dahil sa lakas ng tunog na iyon. Nagsimulang pumutok ang sahig. Ang malaking salamin sa harap ng pinto ay nanginginig at dahan-dahang pumutok. Mula sa putok na iyon ay lumabas ang manipis na itim na usok na lumulutang sa hangin. Ano iyon? Espiritu, enerhiya ng ritual, o mga kaluluwa na kinuha niya mula sa 312 kalalakihan. Tinitigan ni Manang Ligaya ang salamin habang sumisigaw, "Huwag ninyo silang ilabas. Akin sila." Ngunit hindi huminto ang mga pari. Mas malakas silang nagbasa. Nagkaisa ang kanilang mga tinig upang maging isang malaking puwersa. Ang maliit na bahay ay parang nanginginig mula sa ilalim ng lupa. Nawalan ng ilaw. Ganap na dilim, ngunit malinaw pa ring naririnig ang mga dasal. Sa gitna ng dilim, nagbago ang katawan ni Manang Ligaya. Nagsimulang lumuwag ang kanyang balat, mabilis na pumuti ang kanyang buhok, ang kanyang magandang mukha ay nagsimulang pumutok na parang maskara na nabasag sa gilid. Hinawakan niya ang kanyang mukha sa takot. Hindi ako. Hindi ako maaaring maging ganito. Ang kanyang balat ay lumuha, ang kanyang katawan ay lumiit. Sa loob ng ilang segundo, ang babae na sa simula ay napakaganda ay naging isang matandang kulubot, payat at kalbo na lola. Nakita ng pulisya ang tanawin na iyon ng may takot. Ano ang matagal nang nagpapanggap na batang babae? Ano ang kanyang tunay na anyo? Ito ba ay tao o isang bagay na iba? Gumapang si Manang Ligaya patungo sa salamin na nagsisimulang mabasag. Ang kanilang mga kaluluwa, ibalik ninyo sa akin. Lalong lumakas ang pagbasa ng mga pari. Ang itim na usok mula sa salamin ay umikot, pagkatapos ay nasipsip pabalik at tuluyang nawala. Ang tunog ng sigaw ng daan-daang lalaki ay mahina na narinig at pagkatapos ay nawala ng tuluyan. Sumigaw sa huling pagkakataon si Manang Ligaya. Dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig, bumagsak ang kanyang katawan sa sahig at hindi na siya gumalaw. Ang bahay ay naging tahimik, napakatahimik. Ano ang nangyari? Nabigo ba talaga ang kanyang ritual? Nakalaya ba muli ang mga kaluluwa? O may ibang bagay ba ang nakalaya sa gabing iyon? Nilapitan ng hepe ng investigador ang kanyang katawan. Patay na si Manang Ligaya, ngunit may kakaibang pakiramdam. Napakakakaiba. Nakangiti ang kanyang mukha. Masaya ba siyang namatay o siya ba talaga ang nanalo sa isang paraan na hindi naiintindihan ng tao? Ang tanong na iyon ay nagtapos sa gabi na may takot na walang sinuman ang makapagpaliwanag. Matapos ang katawan ni Manang Ligaya ay nakahiga na walang buhay, huminga ng malalim ang mga pari at pulis. Inakala nilang tapos na ang lahat. Inakala nilang naputol na ang nakakatakot na ritual. Inakala nilang napalaya na ang mga kaluluwa ng mga lalaki mula sa isang bagay na hindi nakikita. Ngunit hindi nagbago ang kapaligiran ng bahay. Nandoon pa rin ang malamig na hangin, nandoon pa rin ang presyon sa hangin, nandoon pa rin ang isang bagay na parang hindi pa tapos. Nilapitan ng pinakamatandang pari ang dingding ng bahay at hinawakan ito. Dahan-dahang nanginginig ang kahoy na parang may itinatago na tunog na gustong lumabas. Nakaramdam siya ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Hindi pa tapos ito, mahina niyang sabi. Nagtinginan ang mga pulis. Paano kayang hindi pa tapos? Patay na ang salarin, naputol na ang ritual, nasipsip na ang mga kaluluwa.
Kung gayon, ano pa ang natitira? Nakahanap ang isang batang pari ng isang maliit na kahon na kahoy sa ilalim ng banig. Nakakandado ang kahon. Nang buksan ng maingat, natahimik ang buong silid. Sa loob ay may nakita silang lumang tela na may madilim na pulang kulay na parang bakas ng dugo. Sa ibabaw ng tela ay nakasulat ang mga sinaunang titik. Kinuha ng pinakamatandang pari ang gulungan at binasa ito ng dahan-dahan. Lumaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang katawan. Hindi ito ritwal ng pagpatay, sabi niya na may nanginginig na boses. Lumapit ang pulis. Ano ang ibig sabihin niyo, Kiay? Lumunok ang pari. Ito ay ritwal ng paglipat. Paglipat ng ano? Tiningnan ng pari ang mga ito isa-isa na may maputlang mukha. Paglipat ng anyo, paglipat ng edad, paglipat ng kaluluwa. Lahat ay natahimik. Hindi pinatay ni Manang Ligaya ang mga lalaking iyon para sa kapangyarihan. Kinokolekta niya ang enerhiya ng buhay para pahabain ang kanyang buhay. Pahabain ang kanyang buhay? Para manatiling bata? Tumango ang pari. At ang kanyang magandang anyo ay hindi ang kanyang tunay na mukha. Agad na tiningnan ng pulisya ang bangkay ni Manang Ligaya na ngayon ay isang matandang lola na. Kaya, ano ang nakita natin sa ngayon? Ilusyon, tanong ng hepe ng investigador. Hindi ilusyon, sagot ng pari. Iyon ay ang anyo na lumabas mula sa kaluluwang kanyang sinipsip. Habang nakakakuha siya ng suplay ng kaluluwa, patuloy niyang mapapahaba ang kanyang buhay. Nanginginig ang pulis. Kung gayon, hindi ordinaryong babae si Manang Ligaya. Matagal na siyang nabubuhay kaysa sa pinaniniwalaan ng mga residente. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay matagumpay ba o nabigo ang kanyang ritual? Dahan-dahang umiling ang pari. Hindi matagumpay, hindi nabigo, naputol sa gitna. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, may bahagi ng ritual na hindi natapos. May isang bagay na hindi pa bumalik. May isang bagay na naiwan pa rin. Natahimik ang pulis. Ibig sabihin ba nito na mayroon pa ring enerhiya o kaluluwa o kapangyarihan ni Manang Ligaya na hindi pa tuluyang nawawala? Ang tanong na iyon ay hindi nila masagot. Ngunit may isang kakaibang bagay na nangyari. Ang bangkay ni Manang Ligaya na kanina ay mukhang matanda at tuyo ay nagsimulang maglabas ng mabangong amoy ng sampag-ita. Isang amoy na karaniwang lumalabas sa mga ritual ng pagkuha ng kaluluwa. Bakit lumabas ang amoy na iyon pagkatapos mamatay? Ito ba ay isang bagong senyales o senyales na hindi pa talaga tapos ang ritual na ito? Naramdaman ng hepe ng investigador na may mali, isang bagay na mas malaki kaysa sa pagkamatay ng 312 lalaki. At ang intuwisyon na iyon ay napatunayang tama. Nang makahanap ang isa sa mga pulis ng isang bagay sa ilalim ng kama ni Manang Ligaya, isang lumang libro na may napakaayos na sulat kamay na parang isang diary. Nang buksan ng pulisya ang unang pahina, isang pangungusap lamang ang nakasulat, kung mamatay ang aking katawan, hindi ako tiyak na mamamatay. Biglang naging mas malamig ang silid. Ano ang ibig sabihin nito? Naghanda na ba siya ng paraan para makatakas bago maputol ang kanyang ritual? Kung mamatay ang kanyang katawan, ano ang mangyayari sa mga kaluluwang kanyang nakolekta? Nagtinginan ang mga pari na may takot na hindi na nila maitago. Kinabukasan, nagsimulang kumalma ang barangay. Inakala ng mga biyuda na natapos na ang mahabang gabi na iyon. Nagsimula silang ilibing ng maayos ang kanilang mga asawa. Nagpasalamat ang mga kapitan ng barangay. Inihayag ng pulisya na natagpuan na ang salarin at patay na. Naramdaman ng lahat na sa wakas ay natapos na ang trahedya. Ngunit hindi mapakali ang mga pari. Alam nilang may mali pa rin. May isang bagay na hindi pa tapos at napatunayan ang takot na iyon nang makita ng isa sa mga batang pari ang isang kakaibang bagay sa libingan ng barangay. Sa lupa ng libingan ng mga lalaki. Ang ilang bulaklak na bagong nilagay ay nalanta sa loob ng ilang minuto. Umitim ang lupa. Para bang may enerhiya na sumisipsip ng moisture mula sa lupa na iyon. Ang lupa na ito ay sinisipsip pa rin ng isang bagay, sabi niya. Kasabay nito, ang biyuda na unang nagbigay ng testimonya ay biglang nawalan ng malay. Nang magkamalay, umiyak siya sa takot. Nakita ko siya, nanginginig niyang sabi. Sino ang nakita mo? Tanong ng pulis. Mas malakas siyang umiyak. Patay na si Manang Ligaya, sagot ng investigador.
Umiling ng matindi ang babae. Nakita ko siya sa salamin ng bahay ko. Nakangiti siya. Hindi siya matanda, maganda siya. Tulad ng dati. Agad na nanlamig ang dugo ng lahat ng opisyal. Paano kayang ang isang taong patay ay magpapakita sa kanyang batang anyo? Nagbigay ba ang ritual sa kanya ng kakayahang lumipat sa ibang medium? Konektado ba ang salamin sa bahay ng babae sa ritual ni Manang Ligaya o hindi ba talaga namatay ang kaluluwa ni Manang Ligaya? Lalong naging nakakatakot ang mga tanong na iyon nang makahanap ang isa sa mga pari ng huling pahina ng talaan sa diary ni Manang Ligaya. Nakasulat doon, kung ang aking katawan ay mabigo na panatilihin ang kaluluwa, maghahanap ako ng bagong lalagyan. At ang pinakamahusay na lalagyan ay ang mga babaeng namatayan, ang mga biyuda. 31 Enero, lalagyan ng ritual, bagong target. Agad na sumigaw ang pinakamatandang pari, kailangan nating magtipon. Lahat ng biyuda ay dapat protektahan ngayon din. Ngunit bago pa man sila makagalaw, isang sigaw ang narinig mula sa pinakadulo ng bahay sa barangay. Tumatakbo ang pulis, tumatakbo ang pari, nagkakagulo ang mga residente. Nang dumating sila, isang batang biyuda ang nakaupo sa sahig. Matigas ang kanyang katawan, nagbago ang kanyang mukha. Hindi iyon ang kanyang mukha. Ang ngiti sa mukha na iyon. Ang ngiti na nakita na nila sa bahay sa gilid ng gubat. Ang ngiti ni Manang Ligaya. Dahan-dahang tiningnan ng mga mata ng biyuda ang mga ito. Bumalik na ako. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Nagtinginan ang pulis at mga pari. Totoo ba na lumipat ang kaluluwa ni Manang Ligaya? Ilan pang biyuda ang target? Nagsisimula pa lang ba muli ang ritual na ito? Ang 312 lalaki ba ay ang unang hakbang pa lamang ng isang bagay na mas malaki? Walang nakakaalam ng sagot. Ngunit napagtanto ng lahat ang isang bagay. Ang pagkamatay ni Manang Ligaya ay hindi ang wakas. Ito ay simula pa lamang. Ang malungkot na kwento ng barangay na iyon ay hindi lamang tungkol sa malawakang pagkamatay, hindi lamang tungkol sa nakakatakot na karanasan ng itim na mahika, at hindi rin lamang tungkol sa misteryo ng isang mangkukulam na nagpapalit ng kaluluwa ng daan-daang lalaki para sa kapangyarihan. Ang kwento na iyon ay isang malaking salamin na dapat tingnan ng bawat tao tungkol sa kung paano dahan-dahang lumalago ang kadiliman sa loob ng isang tao at kung paano ang isang tahimik na barangay ay maaaring maging isang larangan ng kalungkutan dahil lamang sa isang puso na pumili ng kasakiman. Sa likod ng trahedya na iyon ay mayroong isang malaking mensahe na umalingaw-ngao na parang hangin sa gabi sa ilalim ng mga puno ng Luzon. Ang pinaka-nakakatakot na kasamaan ay hindi nagmumula sa hindi nakikitang nilalang, kundi sa mga tao na nawalan ng limitasyon at nakalimutan ang halaga ng isang buhay. Si Manang Ligaya ay isang pangalan lamang, ngunit ang kanyang anino ay representasyon ng madilim na bahagi ng tao. Naging ordinaryong tao siya, ngunit ang kanyang mga pinili ay nagtulak sa kanya sa isang madilim na bangin. Pinili niya ang landas ng kapangyarihan kaysa sa landas ng kabutihan. Pinili niya ang kawalang hanggan kaysa sa habag. Pinili niyang kumuha, sirain, at parusahan ang hindi isinasaalang-alang na bawat kaluluwa na kanyang kinukuha ay isang mundo para sa isang tao. Isang asawa, isang ama, isang kaibigan, isang tao na nagtatayo ng kinabukasan. Kapag nagsimulang maramdaman ng tao na kaya niyang kontrolin ang lahat, doon nagsisimula ang kanyang pagbagsak. Ang pagkamatay ng 312 kalalakihan ay hindi lamang resulta ng supernatural na kapangyarihan. Ang pagkamatay na iyon ay isang larawan na kapag nagsimulang maghanap ang tao ng shortcut, kapag lumalapit sila sa isang tao tulad ni Manang Ligaya upang humingi ng swerte, pangkabuhayan, mabilis na yaman, o maikling kapangyarihan, binubuksan nila ang pinto sa kanilang sariling kapahamakan. Ang inakala nilang tulong ay isang manipis na patibong na dahan-dahang kumukuha ng kanilang buhay. Napakaraming tao ngayon ang naghahanap pa rin ng agarang kapangyarihan. Napakaraming natutukso sa pangako ng kadalian ng walang pagsisikap. Napakaraming naakit sa mabilis na paraan upang baguhin ang kapalaran ng hindi iniisip ang halaga nito. Ang kwento ng barangay na ito ay nagpapaalala na bawat kapangyarihan na nagmumula sa madilim na direksyon ay laging humihingi ng kabayaran na mas malaki kaysa sa anumang ibinigay. Ang pag-iyak ng daan-daang biyuda na sabay-sabay nawalan ng asawa ay ang pinakamasakit na paalala na ang kasamaan ng isang tao ay hindi kailanman nakakaapekto sa kanyang sarili lamang.
Ang kasamaan ay laging lumalaganap. Parang maliit na apoy na dahan-dahang sinusunog ang kagubatan. May isang pumili ng kasakiman at daan-daang inosenteng tao ang naging biktima. Ngunit, inilalantad din ng trahedya ang isa pang aral. Ang katahimikan sa takot ay mas mabilis na makakasira kaysa sa mismong kasamaan. Alam ng mga kababaihan ng barangay ang isang bagay. Alam nila ang tungkol kay Manang Ligaya. Alam nila ang tungkol sa panganib na nagbabanta. Alam nilang madalas pumunta ang kanilang mga asawa sa bahay na iyon. Alam nilang may kakaibang bagay, isang bagay na hindi karaniwan. Isang bagay na nagpatindig ng balahibo, ngunit pinili nilang manahimik. Natakot sila. Ayaw nilang lumaban. Inakala nilang maililigtas sila ng katahimikan. Inakala nilang ang pagpapabaya sa kasamaan ay magpapanatili sa kanila na ligtas. Ngunit sa totoo, ang kasamaan na hinayaan na lumago ng walang paglaban ay lalong lumalakas, lalong naglalakas loob, lalong lumalaki. Hanggang sa wakas, ang lahat ng kanilang mahal sa buhay ay kinuha sa kanila sa isang gabi. Ang kwento na iyon ay nagtuturo na kapag lumitaw ang kasamaan, ang katahimikan ay ang pinakanakamamatay na anyo ng pagpayag. Hindi kailangan ng suporta ang kasamaan. Kailangan lang nito ang mga tao na takot lumaban. Lumakas si Manang Ligaya hindi lang dahil sa kanyang sining, lumakas siya dahil ang buong barangay ay sumuko sa takot. Dahil walang naglakas loob na tumayo bago mangyari ang trahedya. Kapag natatakot ang tao, lumalago ang kasamaan. Kapag sumusuko ang tao, nagwawagi ang kasamaan. At kapag pinayagan ng tao na kumalat ang kasamaan, hindi ito hihinto hanggang sa kunin ang lahat. Ngunit gayunpaman, ipinakikita rin ng kwento na ang pag-asa ay hindi kailanman namamatay. Nang 15 pari ang naglakas loob na pumunta sa bahay ni Manang Ligaya, ipinakita nila na ang tapang ng tao ay mas malaki kaysa sa anumang kadiliman. Hindi sila dumating na may armas, hindi sila dumating na may pisikal na lakas, kundi may pananampalataya na ang kabutihan ay may mas mataas na lugar kaysa sa kasamaan. Ang pananampalataya na bawat liwanag, gaano man kaliit, ay kayang sirain ang pinakamadilim na dilim. Ang kanilang pakikipaglaban ay nagpakita ng isa pang aral na hindi gaanong mahalaga. Ang kabutihan ay dapat ipaglaban, hindi hintayin. Walang kabutihan na biglang lumilitaw. Walang katarungan na dumarating ng walang sakripisyo. Walang liwanag na lumilitaw ng walang sinumang naglalakas loob na magpaapoy nito. Ngunit, ang trahedya na ito ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa kabutihan laban sa kasamaan. Ang trahedya na ito ay nagpapaalala rin na ang pinakamalaking pagkawala ng tao ay nangyayari kapag nagsimula siyang mag-alinlangan sa halaga ng kanyang pagiging tao. Nawalan ng pagkakakilanlan si Manang Ligaya, nawalan siya ng moral na limitasyon, nawalan siya ng habag. Nawalan siya ng katinuan. Nakita lamang niya ang ibang tao bilang pinagmulan ng lakas, bilang material para sa ritual, bilang kasangkapan, hindi bilang kapwa nila lang na may buhay. Kapag nagsimulang isipin ng isang tao na ang buhay ng iba ay isang kasangkapan, doon siya humihinto sa pagiging tao. Iyon ang sukdulan ng kadiliman kapag ang puso ay hindi na nanginginig sa pagkakita ng pagdurusa ng iba. At hindi ba iyan ay isang salamin para sa maraming tao ngayon? Ilang tao ang humahabol sa isang bagay sa pamamagitan ng pagyurak sa iba? Ilang tao ang walang pakialam sa hirap ng kapwa para sa personal na ambisyon? Ilang tao ang pumipili ng madaling paraan kahit na ito ay nakakasakit sa iba? Pinatotohanan ng kwentong ito na ang isang pusong tuyo sa pag-ibig ay sa huli ay magiging lalagyan ng kadiliman. At ang kadiliman na iyon, tulad ng nangyari kay Manang Ligaya, ay sa huli ay sisirain ang kanyang sarili. Ngunit ang trahedya ay nagtatapos sa pinakamahalagang aral. Laging nag-iiwan ng bakas ang kadiliman. Maging sa pagkamatay ng pinagmulan nito, ang katawan ni Manang Ligaya ay maaaring patay na, ngunit ang bakas ng kanyang ritual ay nararamdaman pa rin. Ang itim na enerhiya na kanyang kinolekta ay lumulutang pa rin, naghahanap ng bagong lugar. Nakikita pa rin ng mga biyuda ang kanyang anyo sa salamin dahil hindi pa nawawala ang kanilang takot. Ang kasamaan na itinanim ng isang tao ay hindi agad mamamatay sa pagkamatay ng kanyang katawan. Minsan, nag-iiwan ito ng mahabang anino na bumabalot sa susunod na henerasyon. Iyon ang huling aral. Ang kasamaan na ginawa ng isang tao ay maaaring mabuhay ng mas matagal kaysa sa kanyang sarili.
At dito matatagpuan ang pinakamalalim na mensahe mula sa nakakatakot na kwento na iyon na ang tao ay dapat maging maingat sa bawat pagpili. Na ang lakas ng puso ay mas mahalaga kaysa sa lakas ng kaalaman. Na ang pag-ibig ay mas nagliligtas kaysa sa kapangyarihan. Na ang ambisyon ay maaaring makasira ng mas mabilis kaysa sa espada. Na anuman ang lumago mula sa kadiliman ay sa huli ay babalik sa kadiliman, dala ang kanyang mga biktima. At ang pinakamahalaga, na ang tao ay dapat maglakas loob na labanan ang kadiliman, maging ito ay nasa labas ng kanyang sarili o ang dahan-dahang lumalaki sa loob ng kanyang sariling puso. Dahil kung hindi, ang trahedya ng barangay na iyon ay maaaring maulit hindi dahil kay Manang Ligaya, hindi dahil sa sinumang mangkukulam, kundi dahil sa mga tao na nagpapahintulot na mapuno ang kanilang puso ng kasakiman, takot, at puot. Ang kwento na iyon ay hindi lamang babala. Ang kwento na iyon ay isang salamin. At ang huling tanong para sa sinumang makikinig dito, ngayon ba ay pinoprotektahan mo ang iyong liwanag o pinapalaki mo ang iyong sariling dilim? Salamat sa mga kaibigan na nag-like at nag-subscribe. Naway laging ipagkaloob ng Diyos ang kalusugan, mahabang buhay, saganang biyaya at pagpapala sa inyong buhay.